Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Binibining Florencio. Ako nga po pala si Grace Alapan at ito ang aking video para sa makrong kasanayan. Ang kasanayan ay may 4 na uri. Ito ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsulat. Sa pakikipagkomunikasyon natin sa ibang tao gamit ang verbal o di-verbal, ang ating kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi nang nasangkot. Nakasalalay ang linaw ng mensahe natin na nais nating iparating sa ating kapwa. Upang tayo ay mag-angkin ng isang mabisang at maayos na paraan ng pagpapahayag tungo sa isang matagumpay na pakikipagkomunikasyon. Ng makrong kasanayan, pakikinig. Ito ay ang proseso ng pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pandama ng pandinig at pag-iisip. Ito ay nagbibigay daan sa isang tao o sa atin na mag-isip, maalala at masuri ang kahalagahan ng mga salitang narinig natin. Nananatiling bukas at aktibo ang pandama ng pakikinig kahit na may ginagawa tayo. Halimbawa ng makrong kasanayan, pakikinig. Ang aking matalik na kaibigan ay nagbahagi ng kanyang problema at ang ginawa ko ay nakinig muna sa kanya upang mailabas niya ang kanyang emosyon na nararamdaman. At pagkatapos niyang magsalita ay doon lamang ako magbabahagi ng aking mga pahayag. Isa pang halimbawa ng makrong kasanayang pakikinig ay ang pagrespeto kapag may nagsasalita. Ikaw lamang ay magsasalita matapos magsalita ang iyong kausap. Makrong kasanayan, pagsasalita. Kakayahan natin na ipahayag ang ating iniisip, paniniwala at damdamin gamit ang ating wika na naintindihan ng ating taong kausap. Pag-uusap sa pagitan ng dalawa o higit pang tao, tagapagsalita at tagapakinig o tumatanggap ng mensahe. Sa pamamagitan ng pagsasalita ay nakakapag-interaksyon tayo sa ibang tao. Halimbawa ng makrong kasanayan, pagsasalita. Halimbawa sa isang klase, ginagamit natin ang pagsasalita upang makapag-interaksyon tayo o makipagkomunikasyon sa iba nating kaklase. At gamit din ang pagsasalita ay makapagbahagi tayo ng ating saloobin o ating mga nalalaman sa ibang tao. Pangtatlong makrong kasanayan, pagbasa. Ito ang interpretasyon na nakasulat na simbolo sa pag-isip. Ang pagbasa ay pagtanggap natin ng mensahe sa pamamagitan ng emosyonal at mental na pagtugon sa mga salita at simbolo. Hawak ng mga mambabasa o tayo ang susi sa malawak na karunungan na naipon sa mundo sa paglipas ng mga taon. Halimbawa ng makrong kasanayan, pagbasa, ay ang paghahanap ng libro upang sa inyong diskusyon. Pang-4 na makrong kasanayan, pagsulat. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin o sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag ng nagsasaayos ng iba't ibang ideya na pumapasok sa ating isip. Mahalaga ang pagsulat dahil ang pagsasagot sa pagsusulit, sa sanaysay, pagsulat ng ulat, pagtatala ng mga resulta ng eksperto, pagsulat ng mga papeles sa pananaliksik ay bahagi ng tagumpay. Na makrong kasanayan, pagsulat ay ang pagsusulat ng liham para sa iyong minamahal na kaibigan o pamilya. Binigyan din ng videong ito ang kahalagahan ng bawat makrong kasanayan na dapat linangin ng mga mag-aaral
tungo sa epektibong pagkatuto ng bawat isa sa wika, gramatika, at maging sa panitikan. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking video at yun lamang po at maraming salamat.